Sir Keith. Ayan. Yung cast, I'd like to ask Ms. Manilyn, Richard, and Carla, since sila yung mga experience na talaga sa industriya. Rooting from the title, gusto ko lang malaman kung kanino kayo mas takot. Kung sa evil spirits or sa evil person or people. And tanong ko na rin, i-segue ko na rin yung number 2 question ko para makapag-record ako. No? So, para makuhakan ko yung phone ko. Yung number 2 question ko, have you been a victim of an evil person and how did you deal with him or her? Total evil origins naman tayo. Pasok. Miss Manilyn, Richard, and Miss Carla. Parang mas nakakatakot yung nakakaharap mo talaga. Yung evil person, hindi totoo. Kasi yun pwede ka talagang saktan. Although, yun naman din hindi mo nakikita nakakatakot din. Kasi pwede ka rin naman nilang saktan. Pero yung resulta na naibibigay sa'yo ng direktang pananakit, parang mas nakakatakot yun. Yung kaharap mo, katabi ko, gano'n, di ba? Ilapit na gano'n, no? Naipahinting mo sa akin, Dustin! Oo. Parang mas nakakatakot yung evil person. Kung naging victim na ako ng isang evil person, wala akong naaalala. Pero alam ko na maraming dati na may gustong gawin na hindi maganda, gustong sabihin na hindi maganda, pero hindi naman natuloy. So okay na yun. Thank you po. Di ba parang walang ka-issue since natin? Di ba, Miss Janice, the last 3 decades mo, even more, di ba? 5 years old ka, parang sa legal ka na. 43 years na this 43 years and counting. Miss Carla? Mas takot po sa tao, yung evil na mga tao. Kasi, vocal kasi nito. Yes, evil na tao kasi ang dami po nila sa paligid. Tsaka hindi po sila nakukuha sa dasal. Hindi po medyo mahaba po yung buhay, mga ganyan ba. Saan kaya pupunta to? Parang parang mga masasamang damo. Kung sino pa po yung mababait, sila po yung nauuna yung mga ganyan bagay. Hindi, pero dapat yung po sabi nila between multo or tao, mas matakot po tayo sa tao, syempre. Kasi yun talaga yung may capability na saktan po talaga tayo ng gusto. Either way, whether evil entity man po yan or human being, tatapat po ay talagang pananampalataya. Diyos, si Lord na po ang bahala sa kanila, syempre. So thankfully naman, honestly, evil is everywhere. Sa totoo lang po, my gosh, sa dami po nang nangyayari ngayon sa mundo. Yung mga tao pong walang integrity, sa mga magnanakaw po, sa mga corrupt po. Napakadami pong evil entities around us. So, thankfully, personally naman po, wala naman po. Tsaka meron tayong Lord, kaya meron tayong armas, parang ganun po, against them po. Char? Ang hirap sundan nung sagot ni Carla. Siguro para sa akin, yung evil spirit kasi can go into any person. Diba? Pag weak yung person na yun, the evil spirit can go inside that person. So nakakatakot yung evil spirit kasi it can touch many people and certain people can touch other humans in a big way, diba? Just like what's happening right now in front of our eyes. Diba? Na, yun nga, gaya na sabi ni Miss Carla na evil is everywhere, but the real battle is how do we eliminate the evil spirits in those people. Diba? Let's just pray for them and siguro pag nakulong na sila, marirealize nila at makakapagdasal-dasal sila. Yun lang. Okay. Thank you, Char. Miss Janice, you're good na? Yeah, thank you. Before I give the microphone, and the PT show, ang number 1, you are starting with the 775 horror episode. How does it feel na kayo ang mag-start ng bar ng Shake, Rattle, and Roll na? It's an honor, syempre, to start the film. Nandun po yung pressure po talaga eh. I believe personally, ang pressure po siguro would be in the first episode and the third, yung mag-wrap up, no?
Honor po yan. It's an honor to be part of the first episode, pero very fitting because it's a period episode. Dates back in 1775. So, maganda kasi magsiset na po kami kaagad ng mood. Yung vibe po ng aming episode na 1775, very, ma-mention po ni Ms. Noreen earlier na wala pong sigawan, wala pong ganon talagang nasa eeriness, sa dilim, sa yung fact po na nasa Beaterio po kami, mga madre po kami, pero napasok po, napasok po ng isang evil entity. So maganda yon kasi umpisa pa lang po, tatakutin na po namin, pakikilabutin na po namin kayo. For Richard, 50 years in the making yung horror story nung 2050. Can you tell us a little bit of how easy or difficult what is to create that world and create the hero that you will portray in the movie? Yeah, it wasn't easy, of course, making our episode. It was very challenging, not only for us actors, but also for everyone, the production team, especially the production designers, the art department. They did a good job of creating a world where everything is devastated. Tapos yung mundo kasi namin, wala nang halaga ang pera, wala nang halaga ang possessions. It's all about survival and living every day as if it's your last. So ganun yung tema nung episode 3. And yung episode 3, from the moment na mag-start yung episode namin, all the way to the end, intense, pa-intense. Like talagang non-stop. So yun naman yung pressure sa episode namin. We need to wrap up the film, we need to have a nice climax and everything. So non-stop yung survival namin dun sa episode 3. What kind of hero is your character? He's the parang hindi naman talaga siya hero eh. Napilitan lang siya na i-lead yung grupo niya, yung mga mahal niya sa buhay, sa ligtas na lugar. At parang ano siya, tawag dito, hindi siya yung hero na talagang he's skilled to be a hero. He's survival. Hindi siya pa-hero. Parang, ano siya, nililigtas lang niya yung sarili niya at yung mga mahal niya sa buhay dito sa mundong punong-puno na ng aswang. Okay. Last question for Miss Madeline Reynes. Miss Madeline, you were in the very iconic Shake, Rattle, and Roll 2 na isang buong aswang village. Yes. Ang kinalaban niyo ni Aljon Jimenez. So, ano ang mas nakakatakot? Yung mga aswang nung Shake, Nung mga Rattle, panahon yun? o itong mga aswang ngayon? Dito kasi ang bibilis na nila eh. Oo, parang sa edad ko, ang bilis na nila. Nakakatakot din. Of course, nakakatakot yung noon. Pero yun kasi puro habulan lang eh. Pero dito parang may lumilipad na eh. Parang nasa taas mo na sila. So hindi ka na lang dito nakatingin. Oo, yun nga, upgraded na sila. Totoo. So parang nakakatakot din ito. Yung thought lang kasi na mapaligiran ka ng maraming aswang and you wouldn't know what to do talaga. Sa totoo lang. Whether yung mga aswang noon or ngayon. So pareho pong nakakatakot. Thank you, Miss Madeline.